Tungkol naman sa mga miyembro ng Immaculate Heart of Mary, natagpuan nila ang liwanag. Natagpuan nila ang katotohanan ng wika ko, subalit hindi sila nakarating sa dulo. Bumigay sila, bumagsak sila, so sa makatuwid, hindi naging karapat-dapat. Sa panahon na yan, lalabas yung isang babae, na ang babae niya, nakala nila sinong babae, na mula sa dulong silangan ng Asia, akala nila si ano yun? Sino yun? Si Bibi Sara. Yung sinasabi niya na ay puro ang katawan nagtatato. Iniisip kasi nila na yung babaeng Sara tumakbo lang yan ng vice presidente dahil may pangarap siya na plano nila ikudita sa ikatlong taon ni BBM. So hindi nagtagal, kumalas yung babae. So naging vocal siya. Siya daw ay anti-opposition. Lahat ginawa niya, nagmura, kumuha ng mga tao, mga aliporas, at gumastos. At nabulgar siya sa kanyang mga pinagkagawa dahil wala na siyang malasakit. Yung pera nang ginagamit sa DepEd, ano ba yun? Dinala niya doon sa mga kung saan niya dinala yung salapi. Pera ng isang Pilipino yun. Wala siyang kiber. Wala, confidential. Ibig sabihin, wala kang pakialam. Dahil, confidential na yan. Palibhasa ay tanga, boba. Hindi alam ang patakaran ng gobyerno. Kahit presidente ka, kahit vice ka, meron kang paglalaanan ng iyong kung saan mo ginastos ang confidential mo. Kasi merong auditor, may audit ka dahil lingkod ka ng bayan. Nagpapasweldo sa iyo ang gobyerno. So sa makatuwid, may karapatan ng gobyerno na singilin ka, tanungin ka kung saan mo ginagamit. Lumabas, eto na nga. So nag-rebelde na, nagalit na siya. Ngayon gusto niya ibaksak. Hindi evil. Ang mga taong gustong ibaksak ang kasalukuyang gobyerno, naluluko ba ng masamang espiritu yan? Ngayon, kung gusto mo talagang maging presidente, behave ka. Obedience ka sa law ng bansa ninyo. Ano ba yung law sa inyong bansa? Ano yung mga batas ninyo? Obedience, kasi ikaw manguran Ikaw ang ehemplo. Paano susunod ang tao sa iyo kung ikaw ay rebelde dahil hindi mo gusto ang mga nangyayari, kasi hindi mo gusto, ganyan. Sino bang matuwid? Gusto mo, ikaw ang nandyan. Sirain mo, baksakin mo, para mapalitan, at ikaw ngayon ang lokohan. Noong unang panahon pa ganyan na ang sistema ng tao. Babae pa rin na. So sa babae, tama na. Hindi na tama. Hindi na pangatlong babae na kayo. O may nangyari ba sa inyo? Masenso ba kayo? Guminhawa ba kayo? Yumaman ba kayo? Hindi. Gawin nila ang gusto nilang gawin. Hamakin nila ang gusto nilang hamakin. Ang pangulong hanggang doon na lang. Wala na. Hanggang dyan na lang kayo. Kasi na, ang presidente nyo, kayo, mga tinatakalan ko, ng talumpay, kayo yung mga chosen na sinasabi doon sa Biblia na sa dulong silangan ng Asya ay lilitaw ang isang mga makapangyarihan na dragon, nakaputi, at mamumuksa. Hindi kayo yung mga chosen. Hindi kayo mamumuksa ng digmaan. Hindi, kundi pag-ibig at espiritu sa espiritu. Hindi magtatagumpay.
tatanda na yung mundo ninyo, magpapalit na kayo ng salit-saling lahi. Ngayon, nangyari itong 2025, ilalabas nga ang mga hinirang ng Diyos na karapat-dapat na maging hinirang. At kaya nga, yun ang dahilan kung bakit nagtataka ang Diyos. Doon lamang sa nagtatagumpay. Pero yung hindi nagtagumpay, hindi nakasali yun. Kasalanan nila, napahamak sila dahil hindi sila nagsikap. Bagkos, nagtayo na sila sa nilang kaharian, bagkos, tawag nito, naghatol, naghusga, na sila daw ay matuwid. Walang matuwid sa inyo. Ang makikitang matuwid, yung tumatanggap ng kababaan loob. Yung sa sarili, walang inangkin. Palibhasa kayo, may mga kapangyarihan, inangkin nyo na lahat. Yan ay mula sa Diyos. Walang sino mang aangkin yan. Dahil darating ang araw, mawawala sa'yo lahat yan. Katulad ng sino nga itong dating presidente, si Tigo. Ngayong unang taon, buwan mo, pupunta na rito yung ICC at tatakpin na siya. Arrest siya kasi may kaso siya sa justice, sa inyong tawag nito. Dilitisin siya dyan. Pero nilirespeto ng ICC ang justice system mo. So, kung pwede siyang ikulong, hindi na doon sa ibang bansa, kundi dito na ikulong. Ang kapal yung nalamansin yung anak niya. Yung anak niya, wala naman. Yung anak niya, gusto siyang masunod. Akala niya, lahat ng tao, lahat ng gusto niya ay mangyayari at manganap. Kasi nga, spoiled siya. Lumaki siya na ang tatay niya makapangyarihan. Ngayon dito ngayon, sa inyo Maynila, sa lugar niyo, wala na yan. Kukunin na yan. At hindi na ulit mananalo ang Duterte sa Davao. Di ba? Doon siya nagsimula ng mamayagpag. Madadaig siya ng isang kandidato. So wala, mabubura na ang Duterte ngayong taon na ito. Ngayon, yung babae, di pag wala na yung tatay, di wala na din. Ngayon, kung ano man yung batas, yung kaso sa kanya, di ilang pananagutan niya, makukulong siya. Pero, respeto pa rin sa kanya. So, gagawin sana niya para hindi siya ma-impeach. Kasi i-impeach siya. Talagang mananalo. Kalooban ko. Mag-resign na lang siya. Kung may plano pa siya magpresidente next year. Kung wala namang halal. So, makatuwid o magpakulong na lang siya. Wala na yung political. Aalisin ko lahat ang mga masyado kasi kayo marumi ang politika. Greed sa Power. Kailangan babae eh. Si Corazon. Because of greed of power, kudita, people power. Tumagal ba siya? Nag-successful? Hindi. Namatay na siya? Wala rin. Umasenso ba kayo? Wala. Then si GMA, si Erap, sabi ko si Erap sana. Kaso, si Erap mahinang loob. Walang pera. At mahilig sa sugal. So, nagamit niya yung pera niya sa sugal. Yung sobra, anong tawag niya? Yung sobra. So, tapos ito si GMA, nakakita ng tawag nito, ng butas o ng pagkakataon, lumaban niya yung people power siya. Pero hindi na humantong sa people at nag-resign, voluntary resign na si Era. At least maganda pa rin yung pangalan niya, nakakapagtakbo pa siya na mayor, di ba? Si GMA naman, babae. Tawag ko sa kanya yung babae sa Malacanang. Ilang beses na yan kinudita ng Magdalo. Wala. Talagang kapit sa kapangyarihan. Ilang taon yan. Na namayagpag si GMA. Wala naman umasenso. Hirap pa rin.
sa panahon ngayon, babae. Ngayon, eto na naman. Tinadhana ng Diyos. Gustong agawin ng isang babae na balik na naman kayo sa umpisa. Hindi na ba kayo nagsasawa sa buhay ninyo? Ngayon, reklamo nyo, hirap ang buhay. Totoo. Hindi naman ang bansa nyo hirap. Buong global. Hirap na hirap. Dahil naisaad na yan sa Biblia na ang buong mundo ay makakaranas ng poverty, ng hirap, tagtuyo at tagtubig. Yung mga pumapasok ng climate change. Maswerte pa rin kayo dahil nga si Bongbong Marcos may pera. Hindi siya umaasa sa ayuda o World Bank, kundi may pera siya. Kahit kayo malugmok sa kalamidad, dulot ng itong pagbabago ng panahon, makakaalwan pa rin kayo dahil pera ng kanyang ama ang igagastos. Alam ba ninyo? Kaya ang evil hindi natutulog. Doble, triple, quadruple ko siyang umalaw. Ganon ang kanilang lakad. Ganon ang kanilang style. Hindi na yan ang style nyo noong mga nagdaang panahon. Iba na ngayon. Ang style ngayon dapat, isipin ninyo, babalik kayo sa Diyos. Magbalik loob kayo sa Diyos. So, huwag nyo na isipin yung mga politika. Then, ang Diyos ang bahala dyan. Hindi niyo problema yan. Ang problema ninyo, yung kakanin ninyo araw-araw. Hindi niyo problema yung paano ang pera, dito. Ano bang alam mo? Sarili mo nga ang pamilya, hindi mo alam kung paano mo ito bubuhay. Kikisaw-saw ka pa dyan. Ang mahalaga, magbalik loob ka sa Diyos at manalangin na hindi ka maghihirap sa buhay at sana maligtas ka kung ano man ang darating na dilubyo buong pamilya. Pangatlo, ay magpakumbaba ka. Huwag kang hahatol, huwag kang husga. Dahil kung anong hinatol mo, kung anong itinuro mo, hinatol mo, sa iyo lahat yan. Baka hindi mo kayang kainin, isuka mo lahat. Kaya tawag sa inyo, law of nature is karma. Hindi ka na naalwan sa buhay mo, hindi ka na nakabangon sa hirap ng buhay mo, sisisihin mo pa sa gobyerno. Makakasiguro ka ba kung yung gobyerno gusto niya ipapalit kayo, isang matuwid? Wala na. Dahil alam ng Diyos na kung sino itong mga tao ito, hindi na, ang kanilang ambition lang is to gain power. Pero yung pagmamahal, pagmamalasakit sa kapwa, wala yun. O gusto ba niya maghirap pa ka? Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos pag-ibig. Hindi kayo pahirapan, maliban na lang kung yan ang ginusto mo. Iyan ang ginusto mo sa buhay mo, pes. Magdusa ka. Magsisi ka. Wala kang dapat siya. Ikaw yun mismo nagsalita niyan. Pero hindi nga Diyos. Paano na lang yung kanyang plan of God sa kanyang mga chosen one na pasisimula ng bagong sansaling lahi. Mula sa Pilipinas, ito ang sinaad sa huling laman ng Biblia, o huling kasulatan, na sa dulong silangan ng Asya, lilitaw at lilitaw ang bagong bayan ng Diyos. At doon makikita ang mga chosen of God, especially Mama Mary. And ngayon, siyempre, kung nasa ng chosen one ng bansa, hindi siyempre, sa makatuwid, gagamitin ng Diyos ang kanyang kapangyarihan na maging chosen din ang hari nila o ang presidente ng bansa niya. Paano kayo lilitaw? Kung ang presidente niyo ay demonyo. Diba? Hindi angko. So, kailangan, para kayo makilala, ipaplan ng Diyos niya kung sino ilalagay niyang presidente.